Kailan ito? It's going to be on June 3 para sa wider audience natin. And very grateful kami na nabigyan kami ng mas malawak na platform ng distributor namin, distribution partner namin, ang Nathan Studios. So Ate Chox, Ma'am Sylvia, and Ms. Ria, thank you. Thank you kami. Maraming salamat at ayun, natulungan kami para mapanood ng mas madaming tao yung pelikula. Oo, napakaganda ng pelikula. Unang beses ko ito napanood, gandang-ganda ako sa pelikula. Saka ibang klase yung acting na pinakita. So ngayon, bubuksan natin ang floor sa mga katanungan. Sino unang pwedeng magtanong tungkol sa pelikula? Official start na po na to. Direct, yes, Goldwyn. Here na lang. Ilang stars, Goldwyn? Prangkahan. Di ba na magkakaharap tayo? Ilang stars? Tapos na, narate. Ilan na binigay mo? 4. Ay! 4! Yeah, narrate. Salamat. Goldwyn. Syempre gusto natin everyone would watch the movie, diba? Pero if you have a wish, no, what specific type of person ang pinaka gusto niyo makanood ng pelikula ito? Gusto kong papanood to ng mga tao, specifically yung mga nawawalan ng pag-asa. Kasi yung goal natin dito is, wala naman tayong universal quick answer kung paano ang ayusin ang lahat eh. Some things take time, some things take resilience, di ba? Pero paano tayo magkakaroon nun kung hindi na tayo naniniwala na may pag-asang bumangon yung bansa natin? So gusto kong mapanood to ng mga taong nawawalan na ng pag-asa para mapaalala sa kanila. Sa dulo naman ng lahat ng to, lahat tayo abo. Ang pinaglalaban natin kung paano natin bibigyan ng halaga yung mga buhay natin ngayon. And para sa akin, isa sa mga bagay na pwede natin gawin para mabigyang halaga yung buhay natin ay yung lumaban sa kasamaan. So, some people see corruption as parang, di ba, parang end all and be all, wala na tayong pag-asa. Pero para sa ibang tao, for a select few, there's an opportunity for them to expand or increase the meaning of their lives. May hydra, may dragon, and you're asked to conquer it, di ba? Your task or iniimbitahan kang humarap dito, humarap sa halimaw. And that act of courage is an opportunity that's not available to everyone all the time. So we are in a unique situation where we are given as individuals opportunities to battle with the greatest monsters of our time. So para sa akin, that's something that's inspiring. Congratulations. Ang ganda pala panoorin nito ng second time. Mas maganda nung una, pero ngayon mas maintindihan mo pa for the second time. Congrats Thank po. you so much. Alam naman po natin to direct na pinalabas to during the Cinemalaya and nakahakot ng napakadaming awards and nomination. Ano pong naramdaman yun nung mga ang dami yung nakuhang awards during that time? We're very happy, of course, for our lahat ng awards na nakuha namin dito is for acting awards. And as a director, feeling ko na-awardan na rin ako kasi, di ba, parang tinulungan ko sila to get to that point na ni-rehearse namin to ng pagkadami-daming beses. And it validates medyo demanding kasi yung process ko as a director na I require my actors to rehearse. Na bago kami dumating sa set, bago kami umapak doon, dapat parang teatro na yung disiplina dito na hindi na sila masyadong magkakamali kasi wala rin kaming oras magkamali. And the way they perform it as if they were on stage. Ilalaban nyo bawat take. Hindi ko ikakat yan. Parang you have to grind it out. Grind the scene out, tapusin nyo as if you were doing theater at may audience kayo. So, it validated that process na nabigyan ng recognition yung mga actors na nag-participate, who took the time to participate, na walang exemptions to, lahat sila nag-rehearse talaga. Thank you. Congrats po. Salamat. Thank you. Ang next natin. Direct, paano siya nagsimula? Paano ka na-inspire na gawin ito? Siyempre nagsimula siya from disillusion na may sinuportahan akong kandidato tapos hindi siya nanalo. And yung paniniwala ko noon parang narattle ako na shatter na paano na ano nang gagawin ko? Wala na bang pag-asa? Tapos, over the years of contemplation, syempre pinag-iisipan natin to, nadadagdagan yung karanasan natin.
na-realize ko na na it's a matter of perspective. Na pwede tayong maglukmok-lukmok, pero pwede rin natin siya tignan as a challenge for all of us as Filipinos to finally come together. Kasi hindi naman natin ito matatalo kung side-side tayo eh. Kasi dalawa lang naman talaga ang side, ang mga Pilipino at ang mga umaabuso sa Pilipino. So siguro yung invitation ko is to hold our leaders accountable whatever surname they may have. Kung ako, I will hold the people I support accountable. Kasi pinag-invest nyo ako eh. Kaya gawin nyo yung trabaho nyo. Sana lahat ng side, ganun yung attitude towards the leaders that they select. Ayun po. So, inspiration ko talaga dito is, una, kung paano ko ibabalik yung pag-asa sa sarili ko. Kailangan kong imaginein or pag-isipan from a different perspective. Also, madami kaming pinagdaanan ng wife ko this year. She was diagnosed last year of cancer and now she was finally in remission. So it's a minor miracle, pero major miracle pala. So parang di ba, parang magbabago talaga yung priorities mo na para saan ba yung buhay? Kumbaga, ano ba yung pwede naming pahalagahan? For example, mawala ako bukas makalawa, ano yung pwede kong pahalagahan sa naging buhay ko? And it's something that I can be proud of na yung paninindigan ko, yung integrity ko. It's something that I can be proud of and something that I can go to my grave na taas noon na kung sino mang Diyos kaharap ko, ginalingan ko, Lord. Di ba? Ginalingan ko. Dumaban ako. Pinaglaban ko yung paniniwala ko sa inyo, pinaglaban ko yung tama. So kung ano man yung maging resulta ng buhay ko, kahit malungkot yan or masaya, mahirap, mayaman, at the end of it, taas no ko kung haharapin yung Creator natin. Parang ang ganda niyang kumpanya dun sa stage play ni Direct Quintas na reconciliation dinner. Pero from disillusion, paging disillusion, nasaan na ngayon yung pakiramdam mo? Hope. Hindi hope para lang sa bansa, pero hope in our people. Kasi if we can arrive, di ba, madami tayong pinagdadaanan kanya-kanya natin eh. Minsan, traffic pa lang, madidepress ka na kagaya. May time na ganun na na-depress ako dahil transportation pa lang, tas ang hirap kumita. Pero it's the struggle. We have to, parang si Sisyphus, kailangan natin siyang imagining masaya. Diba? Like, may small moments of triumph siya eh. Kasi yung myth ni Sisyphus, diba? Pagdating niya sa tuktok, gugulong pababa. Pero nakarating siya dun. At kaya niyang bumalik sa baba, yung resilience and grit na kaya niyang bumaba dun at iakyat ulit ang bato. There's something heroic and mythical about it. Kaya ngayon yung imahe natin eh, kasi nandun tayo. Tapos na eh, di ba? Nakala natin nanalo na tayo, umabot na tayo sa tuktok kay EDSA, di ba? Na palayas na natin yung diktador. Tapos yun, sa baba ulit. So, binibigyan tayong pagkakataon na gawin yung ginawa ng mga nauna sa atin, na lumaban din, manindigan din. And para sa akin, it's a beautiful challenge to take on. Thank you. Salamat, Kuya Jerry. Ang next natin si Kuya Gorgie Rula. Ayun siya, katabi ni Neri sa Alma of GMA. Pep? DZRH. DZRH? Direct, napakabata mo pa naman kasi ako na-experience ko. Bata pa rin naman ako noon nung nag-martial law. Tapos experience ko ang EDSA Revolution. Tapos marami rin ako mga na-encounter ng ilang mga politiko. Pero ikaw saan, natanong natin ni Jerry kanina kung saan yung hugot mo. Pero may mga na-experience ka ba? Kaya may mga ganun kang realization. May mga ganun pumasok sa isip mo. At sige, yun na muna direct. Kasi medyo may isa pa akong tanong pala na connection dun. Sige. Siguro yung sakit. Kasi di ba sinasabi natin na yung art naman, it's something that you don't choose to do. It's something that you have to do. Kasi mahirap siya, hindi madali gumawa ng pelikula eh. Ang daming pagdadaanan, ang daming sakripisyo. Pero pag importante sa'yo, pag mahalaga sa'yo, wala kang choice. Gagawin mo talaga siya. And yung earnest love for the Filipino people, meron kasi ako nun, na yun yung pinakamasaklap siguro, na para kang laging nabebetray na yung pagkatao ng Filipino na mahal mo,
na proud ka maging among them. Tapos para ka napahiya kapag pag hindi mo nagustuhan yung outcome. Pero at the end of the day, kailangan natin tanungin kung saan nanggagaling yung mga paniniwalang yun. And ito yung attempt ko rin to extend parang may understanding, expand may understanding, parang saan ba nanggagaling yung ibang opinion, and para rin mapalaan yung sarili nating pag-iisip. Kasi kailangan nating i-redefine what it means to win. Kasi kung election ang usapan, hindi naman, ano yan eh, coin toss yan, di ba? Popularity contest yan eh. Pero kailangan natin to redefine what it means to win for us. Kasi pwedeng ang win condition ko, mapalawak yung understanding ko of more Filipinos, where they come from, yung mga pinagdadaanan nila, kaya ganito yung pinaniniwalaan nila. I can consider that a minor victory. And kailangan natin kunin itong mga maliliit na butil ng pagkapanalo na to para sa sarili nating mental health and para nakagawa tayo ng magandang naratibo para sa mga buhay natin. Kaya ako siya tinawag na existential drama kasi ang pinaglalaban natin or ang pinag-uusapan natin, ano ba yung halaga ng buhay ko? Diba? Parang paano ko ba susukatin kung tama yung pagkabuhay ko? Direct kasi kahapon, after we witness yung mga nangyayaring kadramahan, mga paggulo dun sa Senate, lahat yung mga nangyayari. May nakausap kasi akong actress na sobra na rin siyang disappointed sa nangyayari ngayon. At inaayos na niya inaayos niya yung citizenship niya na sa ibang bansa dahil ayaw na niya mag-retire dito. Ang pagkasabi talaga, wala na talagang pag-asa. Kahit bago na raw yung magpalit pa raw ng presidente, wala na raw talaga tayong pag-asa. Which is taliwas na doon sa message ng pelikula mo. Anong pananaw mo doon? Anong masasabi mo doon? At ano na rin ang nararamdaman mo doon of what happened yesterday? Ako, nire-respeto ko yung desisyon ng bawat tao. No? Like whether they fight or they choose to not be involved in politics. Kasi minsan ang pinaglalaban nila yung papakain nila sa pamilya nila. And my own mother migrated to the States to give herself and me a better life. Nung nagkataon lang na nung panahon na yun, overage ako, kaya iwan ako. Pero most of my family are abroad, and in fact, doon sila nakatira. Naiwan kami ng younger brother ko. So hindi ko yun nakikita as cowardice. We should never be made guilty about our survival. Kung yun yung kinailangan niyang gawin para mag-survive siya, para maging masaya siya, kailangan nating respetuhin yun. And yung ibang tao, kung gusto nila maging apolitical, kailangan din nating respetuhin. Kasi yun nga parang yung buhay naman kasi natin walang tamang yes or no answer yan kasi magkakaiba tayong konteksto. Siguro yun din yung isa sa mga imahe ng Hydra na gusto ko i-reinforce. Kahit pare-parehas tayo ng kasaysayan, at least sa libro, iba-iba yung relationship natin dito. Kasi yung iba pinanganak na mayaman, mas may opportunity lumaban, mas may protection. Yung iba mas vulnerable. Yung iba nga walang access sa internet di ba? Yung iba, pag nag-tweet, meron na silang parang at least maliit na platform para makapag-resist. Yung iba, kailangan physically, pumunta sila dun. Mas malaki yung stakes. Kaya mahirap magdikta sa ibang tao kung ano yung dapat nilang gawin. Kaya para sa akin, napaka-personal na mga desisyon yan. May kinalaman yan sa personal moral compass natin. Ano yung magfulfill sa'yo? Ano yung magpapasaya sa'yo? Ano yung palagay mong mabibigay ng halaga sa buhay mo? Kasi none of us are gonna be here forever. Diba? So, anong gawain ba yung pag next week, next year, wala ka na, you can still be proud of? Yun siguro yung gusto kong itanong. And our government, di ba, is giving us an opportunity for these kinds of small heroisms na kahit ang kaya lang natin minsan mag-post, pwede pa rin yun. Meron pa rin, may something pa rin yun. Ayun. Direk, anong eksaktong naramdaman mo kahapon? Yung pinapanood mo sa news? Expected ko kasi. Kasi ako, initial, ayoko na hindi na ako boboto sa 2028. Pero ikaw, Like, what else do we do? Di ba? Parang,
It's something that's part of our reality. Hindi siya nakakagulat. Kaya, it's just one of the things that will happen, and it's one of the things that we'll process individually, na alam naman natin matagal na mali, na may maling nangyayari. Tapos, mahirap na pinagtatalunan natin, tayo yung nag-aaway-away na kung ano dapat yung gawin. Diba? So, I guess yung isang kailangan gawin, mag-usap. Pag-usapan natin na pwede naman tayo mag-usap ng hindi nag-aaway siguro. Parang we don't have a plan yet. We don't have a plan. All we have are feelings. Siguro it's time that people organize and develop a more practical plan to get to where we want to go. Kasi yung strategy ng kalaban na totoong kalaban natin is pag-away-awayan tayo para hindi tayo makapag-organisa. So siguro yung way to fight that is to be more open to our fellow Filipinos. Hi, Yes. Nas. Good afternoon. Hi, Direk. Medyo connected na sa tanong ni Kuya Corey. Sa mga nangyayari ngayon, gaano ka-importante personally yung pag-release ng Hydra? Ako honestly, nangarap ako na hindi siya kailanganin or maging irrelevant siya, di ba? Kasi gusto ko by the time na na 2026, hindi na importante yung disinformation kasi natalo na natin. Pero hindi pala yun yung sitwasyon. And of course, fulfilling for me na nabigyan ako ng platform to voice out at least a general idea of how we should or how we can isang option to confront what's going on. We can confront it not as parang hindi kasi win-lose to hindi kasi ako outcome-oriented na tao. Sa akin, basta ginawa ko yung best ko, kahit kung ano yung outcome, pwede kong bitawan. Parang, minsan may gagawin akong pelikula, hindi nyo magugustuhan. Pero pag ginawa ko naman yung best ko, nandun pa rin para sa akin yung fulfillment na there was this period in my life where I was operating at my optimum level because of a dream, because of a hope. So, ngayon nandun pa rin ako. Na ginagalingan ko kasi nandun yung pangarap ko na baka makapag-contribute, maaaring hindi. Pero the mere fact that I'm trying, for me, makes my life beautiful. Na ang sarap mag-try, guys. Kalaban nyo, para kayong against all odds. 'Di ba? Parang napaka-romantic ng idea na may kalaban kang dragon, tas pangkaraniwang tao ka lang. Yung metapora nga ng kaibigan ko, para siyang ang paglaban daw or ang pagtindig laban sa kapangyarihan na yung parang pagkalmot sa pader. Yung metaphor ng tunnel, sa kanya nang galing yun. Yung basta makita mo lang na may maliit kang marka, minsan enough na yun. Kasi yung kitchen scene, isa siya sa best scene of 2026 ng Society of Filipino Film Reviewers. Can you share some commentaries about that? Paano siya ginawa? Ang ganda kasi nung build up nung tension. Ang galing ng mga artista. So, Ako, to be honest, mahabang rehearsal to. May mga araw kami na ito lang nire-rehearse namin. Siguro nire-rehearse namin to ng 2 buong araw. With all 4 actors. Just that scene to get the timing right and everything. And also, that scene was also thanks to our editor, kay John Rogers. Kasi hindi ganun kahaba yun. So, the entire scene lasted a little shorter than what you saw. So, yung mga pauses, yung mga silences, those were the work of the magic of John Rogers, our editor. So, pati ako nagulat actually. Nung pinakita niya sa akin, parang sabi ko, parang hindi ganito to ka-intense nung ginawa namin . Although intense pa rin, syempre heightened na yan with the score ni Pao, with the color grading ni Lester, cinematography ni Cara. So it's really a collaborative effort with the actors. And ito yung isa sa mga sources ng fulfillment ko, yung level of craft na kinakailangan para maka-achieve ng isang ganong eksena. Na pag nagawa niyo ng tama, ang sarap talaga ng feeling. So yun din yung isa sa mga rewards ng pagiging artist. Yung maabot mo yung pinapangarap ng treatment. So ayun. last na lang. Napanood na ba nung character nung Miss Robles yung movie? Or Kasi naman si Miss Robles. Alam naman Hindi natin, ko pero... Si Lenny? Hindi ko alam Baka Santos? hindi. Baka hindi pa. In your film, I felt empathy.
And conversely, Dali De Leon's character, which I think represents the pink, I got irritated because the character exuded like she's better than everyone else, that she's the only one who's capable of. Remember the scene in the dinner when she was talking to Mylene and her nuance na common sense? I mean, that's how they speak. They think that they're better than, I mean, that's how they speak. Na they think that their ideas and their views are superior, na hindi tinitignan, neglecting the 30 million people who supported Marcos and Duterte. And we just can't brand them as stupid. So, ang question ko sa inyo, yung views nyo ba sa politics, like dito sa movie na to, is it deliberate that you are trying to present to us na wala namang 100% masama dito? Like, and the final, you were campaigning for someone. Do you feel vindicated now that the government is fucking up basically? And the candidate that we supported lost. So that's my question. I don't think vindicated is the word that I would use. Pero, parang, paano ba? Naniniwala kasi ako na tao lang tayo eh. So, I don't want this movie to be interpreted as ganito lahat ng pink or ganito lahat ng ganyan na archetype sila or that they're representatives of a whole. That would be a generalization. I want them to be seen as individuals, as regular people na wala naman talagang perfect people. We are all flawed. Ako, flawed din ako. Diba, may mga ugali tayong hindi nagugustuhan ng lahat. Tapos, sometimes we find ourselves in unique situations na masyado malakas yung temptation for this and that. May mga nag-cheat, iba nangungurakot, kasi nga, we're fallible, we're humans. And that goes for the government as well. It's a fallible government because it's composed of humans. And humans whose only access we have is yung brand image nila pag nangangampanya sila. Wala tayong kilala sa kanila. Di ba? Hindi natin kilala itong mga tao to. Pagalingan lang sila magpa-cute sa atin. Kaya, mahirap magsalita kung ano talagang klaseng tao tong mga to. Kasi nga, hindi ko naman sila kilala eh. Hindi ko naman sila kilala personally. Ang alam ko lang, yung nababalitaan kong nangyayari, which is corruption, which is a very clear indication of what kind of people we're dealing with, in my opinion. But, we don't know them as people. They could be good mothers. They could be good fathers. They could be good to their constituents, kaya ang hirap nilang i-criticize kasi madami silang nako-convince. Dahil nga, magaling sila mag-perform. They're performers. And in my opinion, if we want to be able to defeat good performers, we have to be good performers as well. Hindi naman katotohanan yung ginagamit nila para talunin tayo eh. 'Di ba? Ginagalingan nilang pakisama. Kahit di ka nila gusto, grabe, ang bait nila sa'yo. Di ba? So, ang galing nila makipagplastikan, kaya sila nananalo. And which is why I think kailangan naging part din ng strategy ng gustong manalo sa arena na yon, na maging magaling sa pag-perform. Diba? Hindi pwedeng iboto nyo ako dahil ako'y magaling. Nakakairitang sabihin yun. Iboto nyo ako dahil ako'y mabait. Diba? Parang ganun yung nagiging sitwasyon natin. We don't know these people. Kasi direct yung moral dilemma nung si Dali, di ba may Alzheimer's na si Nanding Joseph, I forgot si General. General siya, di ba? Yung napansin ko, yung moral conflict na hayaan ba niyang mabaliw? Kasi di ba, ang ganda nung, I just wanna congratulate you because the characters are, they're three-dimensional. They're not 100%. Hindi siya Lex Luthor Superman na talagang evil and good. So, congratulations. Ako, isa yun sa favorite kong scene na late ko na arrive at. Na kasi, tinatanong ko, paano ba maging mabait? Sino ba sa atin ang good? Sino ba sa atin ang evil? And finally, umabot ako sa sitwasyon na paano mo matatawag ang sarili mong mabuti pag hindi mo kaya gawin yung masama na kaya gawin ng iba? And yun yung naisip kong, may time kasi na may tao akong ayoko siya na, tas inimagine ko like, what if may gawin akong masama? Tas na-realize ko, hindi ko kaya. Kasi makukonsensya ako, mamampangit sa mental health ko yun. So doon ko na-realize, baka ganito maging mabait.
Na para sa akin, yun yung threshold ko. Ayoko siyang patayin kasi hassle yun. Parang masama sa mental health ko, baka makulong pa ako. Pero may ibang tao, yung asawa ko, tatawid lang yan sa hindi pedestrian lane, ang sama na ng loob niya. So mas mabait siya sa akin. yung pag walang guhit, tas, Dustin, bakit tayo dito tumatawid? Parang nakakahiya naman to, ganyan. Parang ganyan, nagre-represent ka ng ganyan, gawa kang pelikula para mga babae, tatawid ka dito. Parang ganon, parang ang laki na nakaagad ng guilt niya. So parang ganon, na-inspire ako sa character ni Dolly, na hanggang saan, ano ba yung hanggang saan yung kaya mong gawin at hanggang saan yung hindi. And na-realize niya, hindi niya kayang gawin kay Ana Luna yung ginawa sa kanya. And that is what makes her a good person. And some of us, kaya tayo natatalo, dahil mabuti tayong tao. Hindi natin kayang gawin yung nagagawa ng masasamang tao. Mas madami silang, kumbaga, moves kaysa sa atin. Mas malawak yung moral spectrum nila. Kaya lugi tayo. Pero isa yun sa mga bagay na kaya kong tanggapin. Okay lang sa akin matalo. Basta tama yung ginagawa ko. Kaya kong ipagmalaki yung sarili ko kahit humarap ako kay Lord. Lord, ginalingan ko Di ba? Parang okay lang matalo. Basta tama tayo. Di ba? Thank you, Direk. Ann? Ayan. To add lang dun sa sinabi niyo, Direk, nung una kong ni-review to, yun yung highlight ko sa review ko, yung scene ni Dolly at saka ni General na ang ganda talaga nung scene na yun. Na, yun nga, kapag mabuti ka talaga eh. wala kang magagawa. So anyway, Direk, for my question, Greek mythology ba talaga yung unang parang option mo for your metaphor? Okay. Kasi pinag-isipan ko yan kasi may nagtanong sa akin sa workshop pa lang. Di ba meron kaming Cinemalaya Lab kung saan nagko-comment yung ibang writers. Bakit hindi Filipino gods or goddesses meron naman tayo nun? Yung sagot ko very simple, hindi siya tinuro sa atin ng high school masyado. Diba? Mas kilala ko pa rin yung Greeks. Diba? So kung maiintindihan ako nung Pilipino, kailangan ang ginagamitin kong metaphors, yung abot din ng pangkaraniwang Pilipino. Kaya ayun, and also nangarap ako syempre na mapanood ng international audience natin na guys, ganito na yung kaya namin gawing film. Marunong kami mag-metaphor. Feeling ko, si Sisyphus ako or si Tantalus, kung baga yung parusa sa akin. Kasi ang paggawa ng pelikula, para ka rin si Sisyphus. Mag-aangat ka ng bato sa tuktok, di ba? Tapos, minsan, di maganda yung review, walang manonood. Pababa ka sa or you start over. And si Tantalus, kaya nakaka-addict gumawa ng pelikula because you'll never have a perfect film. You'll reach for something na Hollywood level to. Maganda yung ganito, maganda yung ganyan, perfect everything. Pero you'll always be a little short. And then you want to try again, you want to make a better film. And that creates the loop of mastery, in my opinion. Diba? Doon tayo papunta yung hagdan na yun. Ano ba nasa tuktok nun? Kasi siya, ang view niya pala of success, ako farm. Nagpa-plant ako ng seed sa mga tao na minamahal ko sila. Tapos at some point, parang magiging loving people sila, magiging kaibigan ko, lalawak yung network ko. So, ibang perspective din ang natutunan ko na siya, pag ganun siya. Na mas madami siyang kilala, mas madaming trip siya as a person. Tapos yung ilan sa atin, ang concept of success, hagdan. And na-realize ko may kinalaman din yun sa background namin, sa social class. Kasi ako, hindi naman kami pinanganak na super yaman. Kaya mahilig ako sa hagdan kasi, di ba sa atin, pag middle class ka, kailangan mong maging magaling para ma-promote. Kailangan ikaw yung pinakamagaling para mapansin. Pag hindi ka middle class, well, si Janelle hindi siya middle class before, very mas angat sila sa buhay kaysa sa amin. Yung concept pala nila ng success, horizontal. Mas madami siyang kilala, mas madami siyang kaibigan, mas madami siyang pwedeng pakiusapan. Kaya, very different perspectives kami. And very happy rin ako na nakatulong to sa pag-interpret namin dito sa mundong ginagalawan natin. Kind of conversation that the two sides of the political spectrum in this country should have. Na parang merong isang willing makinig and yung isa parang sige, labas mo lang yung sama ng loob mo.
what is your opinion on the current discourse? What would you want it to be? Hindi ko siya i-prescribe Parang ayoko maging prescriptive eh. Kasi hindi natin alam, baka magsaksakan yung iba. Hindi natin alam kung gaano sila ka-tolerant or ano. Pero ako, na-inspire ako sa eksena yun kasi nangyayari sa amin yun minsan, ng family ko. Parang ganyan, hindi naman consolidated yung political beliefs ng isang pamilya minsan. So lalo na pag hindi kayo masyado close. So nagtatalo-talo pa minsan-minsan and maraming sitwasyon, especially in the past, na ako yung Dolly character na family reunion, sirain natin to. walang pwede maging masaya hanggat di maayos ang Pilipinas. Ayun, so parang ako yung taga-bad trip ng mga family reunion. Pag-uusapan namin religion, pag-uusapan namin politics. Pero syempre, ang na-realize ko lang doon na na-alienate ko sila. 'Di ba? Pag binatrip mo yung tao, kahit ikaw yung tama, hindi yan makikinig sa iyo. So, I think yung lesson doon, wag tayo mong bad trip. Parang ganon, parang especially if you're in a leadership position, you have to earn these votes. Iba talaga hindi ka parang kumbaga you're not going to be allowed to be authentic. Kasi yung authenticity, yun yung minsan kalaban ng politika. May mga bagay na iniisip ka na hindi mo na pwedeng sabihin kasi nga may ma-offend ka. And at some point, ngayon na-realize ko na nandun na rin ako minsan na maingat na ako magsalita. Na dati, ang bilis ko sumagot. Kasi magnanakaw yun eh. Parang ngayon medyo maingat na rin ako. Kasi of course, you don't want to offend and alienate. Kasi you want to get them to your side. You want them to see your film. And para sa akin kasi, mas nakikinig tayo sa sarili natin. So mas gusto kong magpakita ng pelikula, tapos kung ano man yung ma-realize mo sa sarili mo, yun na yung message ko sa iyo. Di ba? Hindi ko na kailangan parang hindi ko kailangan i-push or sabihin. I want the personal realizations of the audience to be the purpose of the film. Hindi yung message ko. Kumbaga, yung experience of watching the film gave them something that they can take home. Na whether na-gets nila yung pelikula or hindi is, hindi ko sila i-judge kasi yun nga, magkakaiba tayong background. Pero as long as may nadala sila sa bahay, may napag-isipan, may napag-usapan, nagawa ko na yung trabaho ko. Parang gusto ko siyang gawin yung launchpad for contemplation and meditation. Ayun. And last question na lang po. Maraming pag makapanood ito. And nung napanood ko siya for the first time, sabi ko, parang mas better na mapanood ko ng opposite side. Parang it's really an eye-opener for them. So, ang pumensahe niyo sa kanila? Ako sana bigyan nila ng chance. Ayun, parang kasi as much as possible, ayokong isipin na kasi honestly yung criticism na natatanggap ko, it's more of parang masyadong forgiving, masyadong enabling, na hindi naman of course yun yung intent. Gusto ko lang bigyan ng human nuance yung lahat ng tao. At the end of the day, lagi ako nasasabihan na nag-humanize ng ganito, nag-humanize ng ganyan. Pero hindi ko kayang baguhin yung perspective ko about people. People are human. Whether they're in film or you meet them on the street, they're human. Kahit gaano kasama pang tao yan sa paningin mo, kahit, meron pa rin mga tao mag-iisip na mabait sila. Yung mga anak nila, mga kapatid nila. Kasi nga, that's how humans work. That's what makes our world so complex. That's what makes politics so complex. Is because it operates not just on logic, but on emotion. Bakit may bumoboto kay ganito or ganyan, kahit ganito sila or ganyan? Kasi hindi naman logic yung nagpa-function sa boto na yun. Emotion. Ang dapat nating tinatanong, bakit sila naabot? Bakit sila na-trigger emotionally? Ano yung narinig nila? Diba? So it's also a matter of empathy. Kaya magaling mambola yung nananalo kasi they have their ear on the ground. They know what people want. They know what people want to hear. So magaling rin sila mag-empathize. Talented din sila. Kahit ano pang sabihin natin doon sa mga senador na hindi natin nire-respeto.
hindi natin sila pwedeng tawaging, paano ba? Bobo, kasi nandun sila, tas tayo nandito. Kung bobo yan, ba't ang powerful niya? Diba? May strategy yan. Hindi lang natin naiintindihan. So, ganun ko siya binaview yung politics. Maybe they are not as intelligent in the way that we understand what intelligence looks like. In the college classroom, yung matalino, yung magaling sumagot. Straight mag-English, ganito. Pero may ibang klaseng intelligence, emotional intelligence. Na minsan, yun yung kulang siguro minsan sa mga magagaling na hindi nananalo. Na sana, pag-isipan din natin yung parts na yun. And lastly, dun sa mga, sa mga mau-offend, well, hindi naman. Sorry. I wasn't trying to offend you, man. Just trying to make a movie. Gusto ko lang gumawa ng magandang movie, and unfortunately, minsan, the sides won't agree. Minsan, I get criticism from Pink, criticism from DDS, criticism from BBM supporters. Yun, nasa gitna ka ng lahat ng criticism. Kaya parang nakaka-pressure, nakakatakot minsan, nakakapagod. Pero siguro na overcome ko yun because grabe rin yung fulfillment na nabibigay ko pag may nakaka-appreciate ng film. Kaya Roy, nagpapasalamat ako sa iyo personally, yung sa review mo ng Duyan. Ang laking confidence booster nun for me na may isang tao ako naabot na nag-gets niya. Kaya salamat. Ayun. Thank you, Direk. Okay, thank you po. Maraming salamat po. Group picture tayo, guys. Si Direk na lang. Direk, ngayon ipapalabas na yung Hydra nationwide sa sinihan. Ano sa tingin mo yung, in light of the recent events, ano sa tingin mo ang expose na ibubulgar nitong pelikulang ito? Siguro magandang mapag-usapan yung makinarya ng disinformation na bukod sa binibigyan tayo ng false information, pinag-aaway-away tayo kasi doon nagwawagi ang korupsyon, no? Pag hindi tayo magkasundo, pag hindi tayo nakakapagtulungan, pag tayo mismo ang nag-aaway imbis na i-hold natin yung gobyerno accountable. Kasi trabaho naman talaga nilang maging matino, di ba? So, siguro, ang magiging isa sa mga mensahe namin, number one, syempre, huwag tayong sumuko. Na throughout the history of the world naman, may mga pagsubok talaga. May mga tyrants, may mga taong nananamantala. Pero hanggat nandito tayo at naniniwala na may pag-asa, meron. Kaya pagpatuloy lang natin yung laban and sana wag natin i-direct yung aggression and hatred natin towards each other. But let's all work together to hold our government accountable kung sino man yung sinusuportahan nating kandidato. Ayun, salamat. Direk. Ayun, syempre nung sinulat ko to, matagal ko na tong sinulat, tas ngayon lang lumabas kasi may prosesong pinagdadaanan yan eh. May workshops, shoot pa namin. Tapos, after the Cinemalaya run, merong process in order to get it distributed nationwide. Syempre, nararamdaman ko may halong saya at lungkot, no? Kasi by this time, I was hoping na madami nang nagbago sa bansa natin na hindi na siya ganun ka-relevant. Pero ngayon, parang mas lalo siyang nagiging relevant kasi lalong lumilitaw yung mga madami pang lumitaw pagkatapos naming ma-screen ng mga anomalya sa gobyerno, tapos pati yung hidwaan ng mga politiko natin, yung mga personal nilang away, naapektuhan tayong lahat. So, as much as we wanted this to be an irrelevant movie, it happens to still be relevant kasi nandun pa rin ang disinformation, nandun pa rin ang siraan, and nandun pa rin ang mga private agendas ng mga politiko natin na may impact sa ating lahat ng mga Pilipino. Ayun. So, sana panoorin niyo pa rin na kahit parang nangyayari sa atin siya, parang baka isipin na, ay nangyayari naman yan, hindi ko napapanoorin. Sana panoorin niyo pa rin para mas mabigyang linaw kung ano yung kaganapan or yung mga sitwasyon nating personal and kung paano natin naharapin itong mga pagsubok na to together. Ayan. Salamat.